igisa si BP Sara. Kung ako kay BP Sara, hindi ako atin ng budget hearing. O kaya mambalatuba na siya. Masyado siya mabait nung nakarang hearing. Nagbabanta po kagad ngayon. Ngayon pa lang, no? Nagbabanta na si Representative Arlene Brosas. Tignan niyo mga sinasabi, kala mo talaga may malaking kasalanan sa Kongreso. June pa lang, pinagbabantaan na. Gigisahin ka namin sa budget deliberation. Hindi kasi... Ang lakas po ng loob, no? Alam nyo, walang kasiyahan tong mga makabayan black eh. Akala naman nila apektadong apektado. Akala mo talaga, eto. BP Sara faces House hot seat. Igigisa nila, balak igisa si BP Sara. Kung ako kay BP Sara, hindi ako atin ng budget hearing. O kaya mambalatuba na siya. Masyado siya mabait nung nakarang hearing. Pinaikot lang siya nito ni Charis. Sinabi, hindi na natin i-deliberate yung budget ng Vice President. Approve. Puta, no, kala mo talaga sinuportahan nila si BP Sara. Yung pala para hindi ipagtanggol. Okay. Nagbabanta po kagad ngayon. Ngayon pa lang, no? Nagbabanta na si Representative Arlene Brosas. Tignan niyo mga sinasabi, kala mo talaga may malaking kasalanan sa Kongreso si... Bakit niyo po igigisa sa Kongreso? Ito, tanong natin. Ano po ang igigisa ninyo? Nagnakaw ba? May bintang ba kayong magnanakaw si Sara Duterte at igigisa nyo? Wala po. Ano pala ang igigisa nyo kay Sara Duterte? Okay, eto ang igigisa nila kay Sara Duterte. BP Sara is not yet safe. Ba? Hindi pa raw safe si Sara Duterte from the upcoming national budget deliberation. Pucha, upcoming pa lang. Alam ko sa September pa nagaganap yan. Ngayon pa lang, June pa lang, pinagbabantaan na. Gigisahin ka namin sa budget deliberation. Hindi ka safe. Hindi safe? Bakit? Siguro may natuklasan silang ninakaw ni BP Sara. Yun ba ang ibabato sa kanya? Na may nakitang ninakaw? Hindi. Wala silang nakitang ninakaw. Hindi po magnanakaw ang mga Duterte. Matagal na nagsasalita yung mga yan ng mga pahiwatig, pero wala ni isang akusasyon na magnanakaw ang Duterte. Kaya ako bilib na bilib sa mga Duterte. Bilib ako sa mga tao sa gobyerno na hindi magnanakaw. Okay. Ano po yung hinahabol ni Brosas na hindi pa raw safe si Sara Duterte? Nahabulin nila na isasalang nila sa Kongreso. Basahin natin. On the table during the probe will be the poor performance of DepEd. Tindi, poor performance agad. 2 taon pa lang si BP Sara, poor performance agad. Paano nyo nasukat na poor performance? Ibig sabihin, yung matatag curriculum, kaya i-introduce lang yan. Wala, siguro 1 taon pa lang, wala pang 1 taon. Kumbaga, matagal po mag-introduce ng pagbabago sa DepEd. Di ba? Babaguhin mo yung mga curriculum. Ibig sabihin, yung mga gumagraduate ngayon, graduate pa po yan ng K-12 under nung nagdaan. No? Ngayon, nag-introduce po si Sara Duterte, ini-introduce pa lang. Bago mo maisalang yan, ituturo mo muna sa lahat ng mga teacher ano yung matatag curriculum. Hindi pa po yan na napapatupad. Yung ini-introduce ni Sara Duterte, hindi pa po napapatupad yan. Kasi hindi pa alam ng mga teacher ano yung bago. Ise-seminar pa lang yan, di ba? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Matagal po yan. Pagkatapos ma-seminar ng teacher, tsaka pa lang isasalang. So, hindi pa po nasasalang talaga yan sa DepEd. Bakit nyo masusukat kagad? Paano nyo masusukat?
Ah, kasi daw, a recent report of Program for International Student Assessment rank Filipino students second to the last in creative thinking. Yan. Second to the last daw tayo sa creative thinking. Kaya dapat daw isa lang gigisay nila si Sara Duterte. Kasi yung PISA, para po sa kalaman ng lahat, yung PISA, namimili po dyan ng mga 15-year-old, itetest sila, tapos susukatin dun, batay po dun sa PISA, second to the last tayo dito sa creative thinking. Kaya isasalang nila si Sara Duterte. Ang tanong, kailan nag-test, kailan tinest tong mga, kailan nag-test yung PISA? Makinig muna kayo ng mga nag-test yung PISA 2022. Kauupo pa lang ni Sara Duterte. Ibig nyo sabihin, ako na ang DepEd. Ay, si Sara Duterte na ang DepEd. Automatic na yan. Tataas na tayo dito sa test. 2022 pa lang nag-test eh. Etong pinag-uusapan natin na resulta, ngayon po lumabas yung resulta ng test noong 2022. 2022, nag-test. Baka hindi pa nakakaupo si Sara Duterte no nag-test eh. Tapos ang question ninyo, bakit mababa tayo yung kauupo pa lang na DepEd Secretary? 2022 pa lang umupo eh. Dapat ang isa lang nyo dyan, yung nakaraang DepEd Secretary, si Lola Briones. Pero yun, kaupo pa lang, isasalang mo. Sabi ko, sige, gawin nyo yan at mapahiya kayo kay Sara Duterte. Tandaan nyo, yung isang gustong ipahiya si Sara Duterte, yung isang senador na gustong mag-grandstanding sa harap ni Sara Duterte, hindi nakaporma. Sino yun? Si Tulfo, di ba? Tinanong si Sara Duterte, ang ganda pa ng niya, no? Sa PTA. Naalala niyo yung PTA? Hindi DepEd Secretary ang gusto nila. Tama, himala ang gusto ng mga yan. Kauupo pa lang, dineklara. Ako na ang DepEd Secretary. Ay, dapat, na to? Dapat, mataas na tayo kagad sa test. Pucha, malala talaga itong mga makabayan black. Siyempre, dahil attack dog sila laban sa Duterte, talagang alagang-alaga ni Martin yan. 2022, tsaka kahit po 2028, hindi pa po matagal po yung rotasyon ng isang curriculum. Pag nagbago ka ng curriculum, matagal po epekto niyan. Kasi kung magsisimula ka, halimbawa sa high school, grade 7, di ba? Grade 7. Sisimulan mo sa grade 7. Yung grade 8, dating curriculum pa yan. Etong grade 7 na to, siya magsisimula ng bagong curriculum. So grade 7, magiging grade 8, grade 9, grade 10. 4 na taon, pamuna, magkakaroon ng epekto yan. Kasi grade 10 eh. O isang cycle yun, 4 na taon. At least 4 na taon para mo makita kung may improvement. Ngayon pa lang po, nagsa-seminar pa lang po yung mga teacher. Nag-introduce si Sara Duterte, pinag-aralan nila yung K-12, nakita nila may mga dapat baguhin, nag-introduce pa lang. So, ang epekto po niyan, magsisimula po yan ngayon, introduce ngayong taon, grade 7. After 4 years, makikita mo ngayon kung may improvement. Hindi po yung inintroduce mo ngayon, yung grade 8 po, dati pang curriculum yun. Yung K-12 pa rin yun. Ito palang grade 7 ngayon. Kasi sa kanya magsisimula eh. Yan po yung epekto niyan, yung cycle niyan. No?
Hindi po pwedeng isisin nyo sa kanya yung mga naganap. Kaya okay din ako na sumalang si Sara Duterte para mapahiya yung mga katulad ni ni Brosas. No? Ko-questionin nyo. Kaya nga hindi napahiya ni BP Sara yan dahil pinigilan ito ni Sandro Charis Marcos Di ba? Kaya hindi napahiya. Dahil ayaw ng questionin dapat pala tatanggalan nyo pala ng budget. Isinalang nyo na lang, pinatanong nyo na lang sila Manuel, sila nang mapahiya naman. Matalino po si BP Sara. Hindi